Muli magandang umaga mga kapatid, mga kaibigan at mga invited namin sa pulong na ito. Kasama na rin po ang nasa Zoom. Sa umagang ito makakapakinig tayo ng salig Bibliang pahayag at pakisuyo po sa inyong hindi nababahaging pansin. Ang pamagat ng pahayag ay patibayin ang inyong pananampalataya sa Diyos at sa mga pangako niya. Ito ibibigkasin sa atin ni Brother Robin Akupan mula sa Western Bikutan Congregation. Brother Akupan, handa na po kami. May kilala ba kayong tao o maaring nakausap ninyo na kung tawagin ay mga skeptical na mga tao? Skeptics kung tawagin. Sila yung mga taong mapag-alinlangan. Sila yung mga taong hindi basta naniniwala hanggat hindi nila nakikita ng kanilang mga mata ang matibay na ebidensya. O, sila yung nagsasabi na to see is to believe. No? At hindi sila naniniwala sa Diyos dahil sa hindi nila nakikita ang Diyos. At napakalaki ng impluensya o malakas ang impluensya ng ganitong uri ng mga tao. Ang dahilan sapagkat sinasabi, yung mga grupo na nagtuturo ng ganitong bagay ay kabilang doon sa mga grupo na kung tawagin ay mga intellectuals. At pagka hindi ka sumama o hindi ka naniwala sa pinananawalian nila o hindi ka kabilang doon sa mga tatalinong mga tao, sila yon. At sila rin yung nagsasabi na yung pananampalataya ay paniniwala sa isang bagay na walang ebidensya. Kung ganoon ang kanilang pangangatwiran, malayong malayo ito sa sinasabi ng Biblia, may kaugnayan sa tunay na pananampalataya. Bakit? Ano ba ang katuturan na ibinigay ng Biblia tungkol sa pananampalataya? Basahin natin yung binanggit ng Hebreo 11:1. Sabi diyan, ang pananampalataya ay ang paghihintay ng mga bagay na may garantiya, ang malinaw na katibayan ang hindi nakikita ay totoo. Pag-usapan natin itong tekstong ito. Anong ibig sabihin ng tekstong ito? Sabi diyan, ang original na wikang Grego, ang salitang Hebreo sa 11:1 na isinaling pananampalataya ay nagpapahiwatig ng kumpiyansa, pagtitiwala o pagiging kumbinsido. Ang ganitong pananampalataya hindi lang basta nakabate sa gusto nating mangyari, ito ay ang paghihintay ng may garantiya. Ang salitang Grego ng isinaling paghihintay ng may garantiya ay pwede ring isaling titulo na nagbibigay ng katiyakan o pruweba ng nagmamay-ari nito. So, yung daw pananampalataya na may garantiya, parang titulo. Halimbawa, may nagsabi sa inyo, itong proper nito, sa'yo na yan. Masasabi mo ba na sa'yo yun? O, hanggat hindi inilalagay sa pangalan mo yun at inilalagay ang pangalan mo sa titulo, hindi mahawak ang titulo, hindi mo masasabing sa'yo yun. Ganon din ang pananampalataya. No? Kaya, kasama doon sa pananampalataya, no, na yung mga bagay na may garantiya, yung mga bagay na may kaugnayan doon sa pangako ng Diyos sa malapit na hinaharap. So, kasama yon sa mga bagay na may garantiya. Yung paniniwala na mga di nakikita ay totoo. Halimbawa, ang Diyos, di natin nakikita, pero dahil doon taglay nating tunay na pananampalataya, naniniwala tayo na umiiral siya. Kung taglay natin yung tunay na pananampalataya, mga kapatid, hindi lang tayo basta kumbinsido na totoong isang bagay, kundi inuudyokon tayo nito na gawin o kumikilos tayo. No? Sapagkat binanggit doon sa Santiago na yung pananampalataya na walang gawa ay patay. Yan. Kaya dapat, hindi lang basta tayo naniniwala o kumbinsido, kundi may papakita natin yung tunay na pananampalataya kung kikilos tayo. Gagawin natin kung ano yung naayon doon sa paniniwala natin at pananampalataya natin. Bakit mahalaga, mga kapatid at mga kaibigan namin na magkaroon ng pananampalataya? Kasi kung gusto nating pasayahin ang Diyos na may lalang bilang isang persona, dapat kumbinsido tayo na talagang umiiral siya. No? At katulad halimbawa ni Abraham, di ba? Tinuring pa nga siya na kaibigan ng Diyos kasi alam ni Abraham na talagang merong persona na makapangyarihan sa lahat na umiiral na naging kaibigan, na tinuring siya bilang kaibigan. Dahil di sa pananampalataya, pagka may mga problema tayo, napagtatagumpayan natin yan. Binanggit doon sa
17:20 ng Mateo, na kung meron tayong pananampalataya na kahit maliit lang, binanggit doon na sabi doon ay pwedeng sabihin sa mga bundok na lumipat karoon at lilipat ito at walang magiging imposible para sa inyo. Hindi naman ibig sabihin na talagang pag merong pananampalataya, pwede mong utusan ng mga bundok na magsilipat. Hindi naman. Ibig sabihin ng Panginoon dito na kung taglay natin yung tunay na pananampalataya, mapapagtagumpayan natin yung mga gabundok na mga problema o mga hamon. Kasi alam ng Panginoong Hesus na yung pagiging lingkod ng Diyos na Jehovah, maraming hamon. Pero dahil sa pananampalataya, ay napapagtagumpayan natin yung ganung mga hamon. Isa pa, kung taglay natin yung pananampalataya at naniniwala tayo talagang umiiral ang Diyos, sinasagot niya yung mga pananalangin ng kanyang mga lingkod. Tatandaan niyo pa ba yung, banggit tayo ng 2 halimbawa. Natatandaan niyo pa ba yung nangyari dun sa pamilyang Ruakabubo? Diba? Pinasok sila ng mga rebelde, at dinala sila sa kwarto, tapos tinakluban ng kumot, at ang layunin talaga ay patayin sila. Pero sabi ng brother Rakabubo, pwede bang manalangin kami? Diba? Ayaw sana, no? Pero pumayag din bandang huli, sabi doon, sige, 2 minuto lang. So nalangin sila ng tahimik, pero yung anak ni brother Rakabubo na babae, no? Yung 6 na taong gulang na si Deborah Rakabubo, nanalangin siya ng malakas. Sabi niya, Diyos na Jehovah, papatayin po nila kami. Pero paano po namin mababalikan ni Papa ang mga nabahay-bahay namin? Nakapag-place pa naman po ako doon ng 5 magazine. Hinihintay po nila kami at kailangan nilang malaman ang katotohanan. Kung makakaligtas po kami, pangako ko po, magiging publisher ako, magpapabautismo at magpapioneer. Diyos na Jehovah, iligtas niyo po kami. Dahil sa tinagurian ng bata, natigilan yung mga sundalo. Sinabi sa kanila, kung hindi dahil sa dasal ng batang ito, tinuluyan na sana namin kayo. Tapos sinabi pa nung rebelde, kapag pumunta yung mga kasama namin dito, sabihin nyo, galing na kami dito. Agara ng pagsagot ng Diyos na Jehovah sa ganung mga panalangin. Meron pa. Isang kapatid na naka-assign siya sa isang maliit na pamayanan. Pagkatapos niyang gumawa na maghapon doon sa lugar na yon, umuwi na siya. Pagdating niya sa bahay, walang pagkain. Wala, as in wala. Punta sa paninggalan, wala siyang pagkain. So nakita niya lang tubig. So gabi na, so pagkatapos siyang manalangin, uminom siyang tubig, humiga na siya. Mahirap matulog ng gutom, hindi ba? Pero nung hindi pa siya inaantok, nakarinig siya ng mahinang katok sa pintuan. Binuksan niya, nakita niya isang bata. Sabi ng bata, "Are you the man of God? Ikaw ba ang tao ng Diyos?" Sabi ng kapatid, "Oo." Inihanda po ito ng mami ko para sa iyo. Isang basket, punong-puno ng pagkain. Isang basket na pagkain, punong-puno. Ang ganda pa ng presentation. Sabi ng brother, ang bilis naman po, Diyos na Jehovah. So, kain siya, kain. At masarap ang tulog niya kasi nabusog siya. Kinabukasan ng umaga, sarap ng tulog niya, medyo tanghali na siya nagising. May narinig siyang malakas na katok. Parang magigiba yung pinto. So, pagbukas niya, yung bata, may kasamang babae, yung nanay. Sabi ng nanay, "Sa'yo ba ibinigay ng batang ito? Yung pagkain?" Sabi niya, "Opo." "Alam mo ba, hindi para sa'yo yan? Para yan doon sa pare na nakatira doon sa kabilang kalsada." Sabi ng nanay, walang magawa, nakain na. Alam naman sabi, biyak. Di ba? So, paano ba napapunta sa kanya yung pagkain? Nung naglalakad na yung magnanay, sabi ng nanay, "Bakit mo ba doon sa kanya ibinigay?" Hindi naman para sa kanya yun. Sabi ng bata, sabi po ninyo, ibigay ko sa tao ng Diyos. Siya lang po yung nakikita kong may dalang Bible, nagbabahay-bahay, nagtuturo sa mga tao tungkol sa Biblia. Di siya po yung tao ng Diyos, kaya sa kanya ko ibinigay. Walang nagawa yung nanay. Kaya, tingnan natin kung paano sinasagot ni Jehovah God ang mga panalangin. Huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay ibinigay na pribilehiyo sa atin at yan yung pagkakataon na si Jehovah lang ang nakikinig sa atin. Hindi niya iniutos ito. Di ba? Sa mga anghel o kahit kay Jesus, siya lang mismo ang nakikinig. Kahit maraming manalangin ng sabay-sabay, ibang wika, no? Iba-iba ang problema, kaya niya tayong kahit tahimik na nananalangin tayo, sabi doon sa broadcasting, di ba? Mapapakinggan ni Jehovah ang mga panalangin natin.
Ang pananampalataya mahalaga. Ayon doon sa Juan 3:16, no, ito yung basihan kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, di ba? Ngayon, ang pananampalataya hindi taglay natin 'yan nung ipanganak tayo, no? Nakamit natin ito, di ba? Kaya dapat dahil nasa sa atin ito, ano dapat nating gawin? Dapat nating linangin. Ngayon, pag-uusapan natin ng ilang mga ebidensya mula sa kalikasan kung bakit masasabi natin na mayroong isang persona, isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat nating pag-ukulan ng pananampalataya. Halimbawa, basahin natin yung binanggit ng Isaiah 40:26. Sabi diyan, tumingala kayo sa langit. Pasuyo ng unang artwork. Sabi, tumingala kayo sa langit at tingnan ninyo sino ang lumalang sa mga ito. Siya ang nagbigay ng utos sa hukbo nila at binibilang niya sila. Tinatawag niya silang lahat sa pangalan dahil napakalakas niya at kamangha-mangha ang kapangyarihan niya. Walang isa man sa kanila ang nawawala. Alam niyo ba kung gaano karami yung bituin na nasa langit? Ano? Pinaliwanag yan doon sa bagong video. No? Yan. Yung nakikita ng mga mata natin, pag umuwi ako sa probinsya, madalas akong, lalo pag summertime, pag tumingala akong, ang ganda, ang daming bituin. Pero alam niyo ba kung ilan lang yung pwedeng makita natin sa naked eye natin? Mga 3,000 to 6,000 lang. Pero ilan ang mga bituin sa buong universo? Ayon sa pagsusuri, sabi doon, trilyon yung mga galaxy. No? Tapos, bawat galaxy, trilyon din ang bituin. Kaya sabi doon sa mga septilyon ng mga bituin sa buong universo. At yan ay kumikilos, pero hindi magulo, napaka-organized. Very intricate, pero napaka-organized. Sinong magsasabi na walang nagdisenyo nito? Tingnan natin kung yung nasa sa dinami-dami ng bituin sa langit, mga planeta. Tingnan natin kung nasaan yung ating lupa. Yan. Nakita ninyo yung maliit na square? Yung galaxy na yan, ang tawag dyan ay ang ating Milky Way galaxy. Yung nakikita ninyong maliit na square, na yun yung ating solar system. Napansin ba ninyo na yung ating solar system ay wala sa malayo at wala rin sa pinakagitna? Ang dahilan sapagkat yung zona na yun na ipinapakita dyan o yung lugar na kung saan naroon yung ating solar system, ang tawag dyan ng mga scientifico ay habitable zone. Bakit? Kasi kung zone sabi niya ay hindi masyadong malayo o malapit man. Ang dahilan, doon sa pinakasentro ng galaxy, ay may tamang-tamang dami ng chemical at mga elemento na mahalaga sa buhay. Sa dako na mas malayo ng sentro ng galaxy, napakakaunti ng gayong elemento. Sa malugar naman na mas malapit sa sentro, napakaraming nakamamatay na radyasyon at iba pang panganib. Kaya, kumbaga, tamang-tama lang yung pagkalagay ng ating solar system doon sa lugar na yon ng ating galaxy. Yeah. Yung ating lupa, yung orbit, tamang-tama lang ang layo sa araw. No? Alam nyo ba, sino nakasakay na sa inyo sa bullet train? 350 kilometers per hour lang yan. Yung SR-71, yung aeroplano na imbento ng US, is 3,500 kilometers per hour. Merong rocket ship na nambento, ang tagbo nun is mga 5,800 kilometers per hour. Pero alam nyo ba na sa pagkakataong ito, tayo ay parang nakasakay sa isang sasakyan na ang tagbo, ang bilis ay 6,600 miles per hour. Ganyang kabilis umiikot ang ating planetang lupa sa araw. Pero bakit hindi natin nararamdaman? Di ba? Dahil constant ang bilis nito. Tapos, kung babagal ito ng kaunti, mamamatay tayo lahat. Kasi hahatakin ng gravity ng araw ang daigdig, iinit tayo, mamamatay ang mga tao, lahat ng nilalang. Pagkatapos, kung mabilis naman siya, lalayo doon sa pinaka-orbit niya, lalamig, mamamatay din ang mga tao. Kaya tamang-tama, yung pagka-disenyo ng lupa, talagang may nag-design nito para masustenehan ang buhay. Ayon doon sa awit 139:14, napaka-komplikado ng pagka-disenyo sa katawan natin, di ba?
Sa bagong video, di ba, pinaliwanag ni Brother Los, yung kakayanan ng utak, kahanga-hanga, hindi ba? Kung napanood nyo na yun, ganda. Pero pag-usapan natin ng isang yung kidney natin. Ayon sa isang nephrologist, kaya siya naging saksi dahil dito sa pagkadesenyo ng ating bato. Yung palang pagkapala tayo na pumunta sa mataas na lugar at kapag tayo ay nagdurugo dahil sa nasugatan tayo, nahihilo tayo. Ang dahilan pala, nagkukulang tayo ng oxygen. Pero yung kidney natin, meron siyang oxygen sensor. Anong ginagawa ng oxygen sensor? Pag na-detect niya na kulang ng oxygen ang ating katawan, magpuproduce siya ng EPO, yung epoprotein. Ano naman gagawin ng EPO? I-activate niya yung bone marrow na mag-produce ng red blood cells. Yun ang magdadala ng oxygen sa katawan natin para hindi tayo mapahamak. Sabi nung nephrologist, pinag-aralan niya din 10 taon at hangang-hanga siya sa pagkadesenyo. Dahil sa bagay yan, naging saksi siya ni Jehovah. Maraming bagay na talagang kahit sa mga nilalang, alam niyo mayroong isang hanga-hanga tayo sa aeroplano. Pamilyar ba kayo doon sa biomimetics? Yung pag-imbento na minamana yung mga nilikha ng Diyos. Di ba? Alam niyo aeroplano, di ba? Pwede palang patagbuhin niya ng autopilot. Sabihin, pagka gumana na yan, mo lang sa autopilot na ang ginagamit nila ay parang kasing laki lang ng credit card na hawak ninyo. So, siya na yung bahala. So, yung piloto, pwedeng tumayo, pwedeng maglakad-lakad, pwedeng magkape-kape. Kahanga-hanga, di ba? Pero alam nyo ba na mayroong isang uri ng ibon na higit pa ang kakayanan? Yung tinatawag nilang blackpoll warbler. Ano bang pahit kahanga? Ito migratory birds ito, Pamula sa Alaska, papunta muna siya ng Canada, sa New England, magpapakabusog siya doon. Pagkatapos, pagka matabang-mataba, pintog na siya, magbabantayan niyo yung hangin, yung cold front, na bago siya magte-take off. Kung ang halimbawa, kung ang papuntang South America, kung ang South America ay banda dyan, hindi siya direktong lilipad. Papunta muna siya doon sa may bahagi ng Africa. Bakit siya pupunta doon? Kasi meron siyang sasakyan na malakas na hangin na magdadala sa kanya sa South Africa. 3 days or 4 days na walang hinto. Sino ang naglagay sa utak ng ibong ito na ang utak ay kasing laki lang ng gisantes ng ganong kaalaman na dapat lumipad siya ng 22,000 feet na kung saan manipis lang ang oxygen? Di ba? Sino nagturo? Walang iba, kundi ang may lalang. Yan nakita natin, sa mga hula sa Biblia, marami tayong matututunan tungkol sa mga hula sa Biblia na natupad. Halimbawa, noong panahon ni Isaias, binanggit yung pagkawasak ng Babylonia. Di ba? Alam natin ang Babylonia, kapangyarihan pandaigdig at napakalakas nito. Tapos, yung Babylonia, nung bumaksak ito, meron niyang dublehang pader. 92 meters ang taas ayon kay Herodotus, Tapos yung lapad is 26 meters. Tapos hindi isa lang yun, 2 pader yun. Kaya isipin mo pa na masasakop. Tapos binanggit din ng hula kung sino yung sasakop, si Ciro. Paano nangyari? Detalyadong natupad ang pagbaksak ng Babylonia. Anong ginawa ni Ciro? Kasi yung Babylonia kasi may moat yun, moat ang tawag, yung tubig. Dinivert na sa isang latian, tapos bumaba bago niya napasok, tapos naiwang bukas yung pintuan. Yan natupad, detalyado. Kahanga-hanga, hindi ba? Ano pa yung isa? Yung binanggit naman ni Daniel tungkol dun sa pagbaksak ng Medo-Persia sa kamay ng Gresya, si Alexander the Great. Di ba? Binanggit ng hula na pagkatapos niya lumakas maghari, sabi mababali, namatay si Alexander 32 years old dahil sa malaria. Yan, ano sabi ng mga historiador nung matupad ito? Sabi, after 200 years matapos ang panahon ni Daniel, sabi yung si Alejandro Dakila ay naging hari ng Gresya sa loob ng 10 taon. Pagkatapos nagkaroon ng maraming digmaan, lumawak kanyang digmaan, pero bandang huli, dahil sa pagkamatay niya, yung kanyang kaharian natupad na mahahati ito sa 4, yung kanyang Pero hindi pumantay doon sa kapangyarihan ni Alexander the Great. Yung si Ptolemy si Cassander, si Lysimachus, saka si Lysias Nicator. Yun ang 4 na general niya. Kaya natupad yung binanggit ng Biblia na mahahati sa kapangyarihan yung kanyang pamahalaan.
Ganon kadetalyado yung katuparan ng hula na binanggit sa Biblia. Ngayon, anong itinuturo nito sa atin? Anong itinuturo nito sa atin ng ganitong mga hula na natupad sa Biblia? Pinapakita nito na lahat ng hula sa Biblia na hindi pa matutupad ay matutupad sa malapit na hinaharap. Halimbawa, ano yon? Yan. Anong gusto niyong hula na tutuparin ng Diyos na Jehovah? Ako, gusto ko yung pagkabuhay na maguli ng mga matay. Diba? Kasi may miss ko na yung mga mahal namin sa buhay, mga parents ko, kapatid ko, na natulog na sa kamatayan. Isip-isipin na lang natin, na makita silang muli, mayakap. Diba? Gusto natin yon. Bakit tayo nakatitiyak na matutupad yon? Sapagkat yung sinabi ni Jehovah na mga hula before, natupad ng detalyado. So kung ano mang pangako niya, sa malapit na hinarap, gagawin niya yon. Binanggit ng Apocalypse 21:4. Diba? Diba? Dahil sa tumatanda tayo, natatakot tayo sa kamatayan. Kasi yan ang kaaway natin di ba? Pero, aalsin ng Diyos yan. Sabi nga doon sa isang diferensya, yun daw iniisip natin na mangyayari, higit pa roon ang ibibigay sa atin ni Jehovah. Kaya, ang pananampalataya, ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob para maghintay at harapin ang anumang hamon para tayo ay patuloy na magkaroon ng pag-asa. Kung hindi tayo naniniwala sa mga ganitong mga bagay, patuloy nating suriin ang Biblia. Doon sa mga Bible study namin, patuloy nyo suriin ang Biblia at tiyak na makikinabang kayo tungkol sa mga bagay na ito. Ang pananampalataya, parang daw yan muscle. Parang, di ba, habang ginagamit mo, lumalakas. Ngayon, paano natin palalakasin ang ating pananampalataya? Ang isang paraan ay yung sabihin sa iba ang ating paniniwala. Paano ba natin ginagawa to? Yan, babahay-bahay tayo, nagtuturo tayo sa iba, di ba? At isang paraan, kahit na mga tao hindi nakikinig, may nagagawa sa atin yan. Napapatibay ang ating pananampalataya. Personal, ganitong pagpupulong, di ba? Ganitong pagdalo sa mga pagpupulong na ganito, papatibay tayo ng pananampalataya. At, di ba, ini-encourage tayo na pumunta tayo sa mga Kingdom Hall. Kasi iba pag nasa Kingdom Hall Nitong nagdaang linggo, hindi ako nakadalo kasi may sakit ako. Iba pagka nasa bahay ka lang. Talagang, iba pag nasa Kingdom Hall ka. Talagang mapapatibay ka. Mayayakap mo ang mga kapatid, makakamayan, makukumusta. At yun ang isang paraan ni Jehovah para patibayin tayo. Personal na pag-aaral, regular na pagbabasa ng Biblia. Yung mga bagay na yan ay tutulong sa atin para patibayin natin ang ating pananampalataya. Pero ang pananampalataya natin, taglay na natin to mga kapatid. Pero may posibilidad na humina ito kung hindi natin patitibayan. Parang halaman daw yan, di ba? Ang halaman, pag hindi natin diniligan, hindi natin inalagaan o kaya nilagyan ng pataba, mamamatay yan. Malalanta. Di ba? So, ganun din daw ang pananampalataya. Dapat natin itong ingatan, palaguin ito at alam natin na ito yung napakahalaga ng ating bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Maraming paraan kung paano natin patitibayin ang ating pananampalataya. Kung may taglay natin yung pananampalatayo, kikilos tayo ayon doon sa ating mga napapag-aralan. Kaya gawin natin ang lahat, mga kapatid, patibayin natin ito. At kung gagawin natin yon, sulit, magiging sulit ang pagpapala ni Jehovah sa atin. Gusto kong banggitin ang halimbawa ng mga ancient Vikings. Alam niyo yung mga Vikings? Ito yung mga piratang dagat. Galing sa Scandinavia. Nakakarating sila bandang South America. At doon sila nagtatravel, doon sa tinatawag na North Sea. Pag sinabing North Sea, alam na mga seaman yan, mga seafarer. Napakalupit ng alon dito sa bahaging ito ng dagat. Pero paano nila namamaniobra yung kanilang mga sasakyang kahoy? Anong sikreto? Ang sikreto pala nila, yung pinaka-main mast nila, sa Tagalog ang tawag nila palo. Yung pinagkakabitan ng layag. Tawag nila sa Tagalog palo Pagka yun ay, halimbawa, naglalakbay sila. Pagka yung palo ng barko na yun ng barko nila ay nabali, mahihirapan na silang igiya yung barko nila, lulubog sila at mamamatay silang lahat. Pero ang sekreto, papaano sila humahanap ng isang matibay na puno para gawing main mast? Pumupunta ba sila sa loob ng gubat? Para doon ito, matuwid dito, pwede na ito.
Ganun ba ang ginagawa nila? Hindi. Doon sila sa labas ng gubat. Doon sa lugar na kung saan laging hinahampas ng malakas na bagyo ang mga puno. Bakit doon sila humahanap? Kasi alam nila na bata pa lang yan, nakaranas na siya ng mga malalakas na bagyo at napatibay na niya na ang kanyang sarili. So sa katulad na paraan, ganun din tayo mga kapatid. Taglay natin ang pananampalataya, di ba? Patibayin natin ito. Huwag tayong bumigay sa mga hamon sa buhay na maaring magpahina o bumigay ang ating pananampalataya. Patibayin natin ito. Sapagkat kung gagawin natin yon, tiyak, mga kapatid, pagpapalain tayo ni Jehovah at tiyak na tutupar niya yung pangako niya sa atin. Bakit? Dahil taglay natin yung matibay na pananampalataya. Maraming salamat, Brother Akupan, sa inyong malinaw at nakapagpapatibay na pahayag. Natutunan namin ngayon ng higit kung paano namin mapapatibay ang aming pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Ngayon ay dadako na tayo sa ikalawang bahagi ng pulong sa magang ito, ang pag-aaral ng Magasing ang Bantayan. Tawagin natin si Brother Reynold Tuason. Muli ay welcome mga kapatid sa ating pag-aaral sa Magasing ang Bantayan. At bago natin na pag-usapan yung isang magandang paksa na naisin natin mga kapatid na tayo ay kumanta muna sa awit bilang 118. Ang awit nito ay may pamagat na palakasin mo ang aming pananampalataya. Muli ay meron tayong isang magandang tema na ating tatalakayin ngayon sa ating pag-aaral sa Magasing ang Bantayan. Ito ay isang magasin na salig sa Biblia. Ang tema natin ay liham na makakatulong sa atin na makapagtiis hanggang sa wakas. Ano kaya ang liham na yun? Ang pinakatemang teksto na pinagkunan ng ating temang ito ay hanggang sa wakas ay hahawakan nating mahigpit ang ating pagtitiwalang taglay natin mula pa sa simula. Ngayon, saan tayo magpo-focus sa ating pag-aaral sa ngayon? Binanggit dito na sa mga aral sa liham para sa mga Hebreo na tutulong sa atin na makapagtiis at maging tapat hanggang sa wakas ng sistemang ito. Kaya meron tayong tatlong mga punto na isasaalang-alang sa ngayon. Ano ba yung spiritual na pagkamagulang? Paano natin ito ay magagawa? At bakit kailangan natin yung matibay na pananampalataya? At pagkatapos, bakit kailangan natin na magtiis? Ano yung mga bagay na pagtitiisan natin? Ngayon natin ang pag-usapan ito at muli kayo pinasisigla na makibahagi sa ating talakayan sa pag-aaral na ito. Ang ating tagabasa ay si Brother Aaron Trabangka. Atin na siyang pag-isuyuan na basahin ang una at ikalawang parapo. Pagkamatay ni Jesus, napakahirap ng mga pinagdaanan ng mga Hebreong Kristiyano na nakatira sa Jerusalem at Judea. Pagkabuo ng kongregasyong Kristiyano, nakaranas sila ng matinding pag-uusig. Pagkalipas ng mga 20 taon, nagdusa sila dahil sa nangyayaring tagutom at kahirapan. Pero noong mga 61 CE, nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan. Sa panahong ito, nila natanggap ang liham ni Apostol Pablo. Talagang napapanahon ito. Kailangan ng mga Kristiyano ang liham ni Pablo dahil hindi magtatagal ang kapayapaang nararanasan nila. Nagbigay siya doon ng mga payo na makakatulong sa kanila na makapagtiis. Malapit na kasi ang kapigatiang inihula ni Jesus, ang pagkawasak ng Jerusalem. Siyempre, hindi alam ni Pablo o kahit ng mga Kristiyano sa Judea kung kailan eksaktong mangyayari ito. Pero pwedeng magamit ng mga Kristiyanong iyon ang panahong mayroon sila para mapaghandaan ito. Pwede nilang patibayin ang pananampalataya nila at sanayin ang sarili nilang magtiis. Unang tanong natin sa letter A, ano ang sitwasyon sa Judea nang isulat ni Apostol Pablo ang liham para sa mga Hebreo? Brother Narahos, pakisuyo. Ang una pong naranasan nila ay yung matinding pag-uusig pagkamatay ni Jesus. Ayun.
Nung bandang una yun, ano? Nung bandang ano naman, makalipas ang mga 20 taon. Brother Abanes, pakisuyo. Ang sitwasyon ay isang yugto ng kapayapaan, kaya nagkaroon ng pagkakataon na sulatan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyanong Hebreo sa Judea. Oo, gumawa siya ng isang liham, isang sulat. Dagdag pa, Sister Amora, Sandra. Pagkaripas naman po ng 20 years, nagdusa naman po sila dahil sa nangyaring tagutom at kahirapan. Ayan, nagkaroon ng kahirapan dahil sa sobrang tagutom nung bandang una, no? Kaya yun ang kanilang naranasan. Kaya tamang-tama lang, ano? Anong taon sila sinulatan ni Apostol Pablo? Bilang pagdiriin lang? Sister Simon, pakisuyo. Ang 61 CE nung magkaroon sila ng pansamantalang kapayapaan. Ayun, salamat po. At bakit kailangan nila ang liham na ito? Brother Moran, pakisuyo. Kailangan po nila yung liham ni Pablo at napakaganda ng timing nito dahil itong kapayapaang nararanasan nila ay hindi magtatagal. Ayun. Salamat. Brother Alcantara, pakisuyo. Kailangan ito, pwede nilang magamit ng mga Kristiyanong iyon ang panahong mayroon sila para mapagandaan nila ito. Napatibayin ang kanilang pananampalataya, sanayin ang sarili nilang magtiis. Salamat po. Ano yung panahon na kailangan nilang paghandaan na darating? Bilang pagdiriin lang? Brother Olikino, pakisuyo. Yun po yung kapigitiang iniulan ni Jesus, yung pagkawasak po ng Jerusalem. Ayan, pagkawasak ng Jerusalem. Kaya, tamang-tama lang yung liham na yon na ginawa ni Apostol Pablo. Ngayon ay tingnan natin mga kapatid, yung susunod pa rito sa para po 3. Pakisuyo. Malapit na nating maranasan ang kapigatiang mas mahirap pa sa naranasan ng mga Hebreyong Kristyano. Kaya talakayin natin ngayon ang ilang payo na ibinigay ni Jehovah sa mga Kristyano noon na makakatulong din sa atin sa ngayon. Bakit dapat maging interesado ang mga Kristiyano ngayon sa liham para sa mga Hebreo? Sister Santos, Bea. Dahil nga po nakasalin dito ang ilang payo na binigay po ni Jehovah sa Kristiyano noon na makakatulong din po sa atin ngayon. Okay, salamat. Sister Cruz, Gina. Dahil po sa malapit na maranasan yung kapigatiang mas mahirap pa sa naranasan ng mga Hebreyong Kristiyano. Ayun, kaya kailangan talaga natin, ano? Brother Lopez. Kung paano inihula ni Jesus yung pagkawasak ng Jerusalem, inihula rin ni Jesus ayon doon sa Mateo 24:21, yung malaking kapigatian na hindi na kailan mangyayari. Kasi ito yung talagang napakatinding kapigatian na mararanasan ng mundo. At gayon din yung Apocalypse 16:14-16, ito naman yung maglilid sa Armageddon. Okay, salamat. Ano? Kaya talagang interesado tayo sa sulat nito ni Apostol Pablo kasi makakakuha tayo dito ng mga payo kung paano sila ay pinayuhan noon ni Apostol Pablo. Ayun, tungo tayo doon mga kapatid sa unang subtopic natin, sumulong tayo sa pagiging may gulang. Para po 4. Maraming kailangang baguhin ang mga Hudyo na naging Kristyano at hindi ito madali. Dati, ang mga Hudyo ang piniling bayan ni Jehovah. Napaka-espesyal din ng Jerusalem noon kasi nandito ang kinatawang hari ng Diyos at ang templo dito ang sentro ng tunay na pagsamba. Sinusunod ng lahat ng tapat na Hudyo ang kautosang mosaiko at mga batas na itinuturo ng mga lider ng relihiyon nila. May mga batas tungkol sa pagkain, pagtutuli, at kung paano nila papakitunguhan ang mga di-Hudyo. Pero pagkamatay ni Jesus, hindi na tinatanggap ni Jehovah ang mga haing inihahandog sa templo. Nahirapan ang mga Hudyong Kristyano na tanggapin iyan. Kahit ang may gulang na mga Kristyanong gaya ni Apostol Pedro, nahirapang tanggapin ang ilan sa mga pagbabago. Dahil sa mga bagong paniniwala ng mga Kristyanong ito,
pinag-uusig sila ng mga Hudyong leader ng relihiyon. Saan nahirapan ng mga Hudyo na maging o na naging Kristiyano? Tingnan din ang larawan. Yan, mamaya, no? Saan sila nahirapan, Sister Balingit? Beryl? Nahihirapan po silang tanggapin yung mga pagbabago sa kanilang paniniwala nang maging Kristiyano sila. Ayun, salamat sa tuwirang sagot. Ano yung mga pagbabago na yon na nahirapan sila? Sister Alcantara, pakisuyo. Ito nga po yung kung paano nila pakikitunguhan ng mga hindi Hudyo, yung tungkol sa pagkain at dahil sa nakasanayan nila yung mga turo ng leader ng mga relihiyosong yon, nagkaroon sila ng mahirap na adjustment. Okay, salamat po. Brother Perez. Kung tungkol sa pagtutuli, minsan malaking issue yun para sa kanila. At saka yung sa pagkain at pakikipagsamahan sa Hudyo, si Apostol Pedro nga nagkamali doon eh. Okay, yun ang mga ilang halimbawa, no? Ano yung isang bagay na nawala na pagkatapos na si Jesus ay mamatay, binigay ang kanyang buhay bilang pantubos? Sister Loreto. Yun nga po, pagkamatay nga po ni Jesus, hindi na po tinatanggap mismo ng Diyos na Jehovah yung mga haing hinihahandog sa templo. Ayun, hindi na tinatanggap, ano? Sila ay nahirapan na tanggapin yung bagay na yun, ano? Kasi ang dahilan ay, bakit hindi na kailangan yung mga handog na yun? Sister Homok, Jennifer. Kasi po habang buhay or yung pagkamatay ni Jesus, yun na po yung magiging pinakahain ng bawat isa sa atin bilang mga Kristiyano. At malalim po yung pagkaugat ng batas mosaiko sa mga Hudyo. Hindi nila agad yun maalis. Ayun, salamat, ano? Ano yung binanggit doon sa Hebreo Gis? Ano yung punto doon? Ano yung ginawa ni Jesus? Yung nagawa ni Jesus bilang handog? Sister Galvez. Naghandog po si Jesus ng minsanan. Ayun, kaya wala na yung mga handog ng mga hayop na ginagawa noon sa Israel. Kaya mga ilang bagay ito na nahirapan mag-adjust yung mga lingkod ng Diyos noon, kahit na yung mga katulad ni Apostol Pedro. No? Kaya dahilan dito, ay anong nangyari? Meron pang dagdag na punto, Brother Lipad? Dahil ito, no, yung pinag-usig sila ng mga Hudyong leader ng reliyon. Ayun. Kaya nagkaroon pa ng pag-uusig dahil sa mga pagbabagong iyan. Tungo tayo mga kapatid dito sa, o kaya ating komentuhan pala yung ating larawan. Sister Homok, Mariel. Makikita po natin sa kaliwa yung mga Hudyong leader ng relihiyon. Makikita natin sa expression ng mukha nila na talagang naiinis o nagagalit sila habang nakaturo sa isang Kristiyano na nangangaral sa templo. Dahil po kasi yun sa mga bagong paniniwala ng mga Kristiyano noon, pinag-usig sila ng mga Hudyong leader ng relihiyon na ito. Kaya ayon po sa caption, kailangan ng mga Kristiyano na manindigan sa katotohanan at tanggihan yung mga maling mga pangangatwiran ng mga Hudyong leader ng relihiyon. Okay, salamat. Ano? Yan ang ibig sabihin nun, ano? Tungo tayo mga kapatid sa para po 5, pakisuyo. May dalawang grupong nagpapahirap sa mga Hebreong Kristiyano. Una, ang mga Hudyong leader ng reliyon na itinuturing silang mga apostata. Nandyan din ang ilang Kristiyano na ipinipilit na dapat pa ring sundin ang kautosang mosaiko. Posibleng para hindi sila pag-usigin. Ano ang makakatulong sa tapat na mga Kristiyano na manindigan sa katotohanan? Bakit dapat mag-iingat ang mga Kristiyano? Ano yung dalawang grupo na binanggit dito? Na sila ay kailangan mag-ingat. Ano yung una? Sister Belarde. Belardo. Yung una po, ang mga Hudyong leader ng relihiyon na itinuturing silang mga apostata. Okay, salamat. At yung ikalawa? Sister
Ayun. Sister Magodayaw, pakisuyo. Nandyan din po ang ilang Kristiyano na ipinipilit na dapat pa rin sundin ang kautosang mosaiko. Posibleng parang hindi sila pag-usigin. Ayun. Kaya yan yung dahilan kung bakit dapat sila na mag-ingat. Ano? Kaya ang tanong, anong makakatulong sa tapat ng mga Kristiyano na manindigan sa katotohanan? Yan, tingnan natin mga kapatid dito sa para po 6. Pakisuyo. Sa liham ni Pablo sa mga Hebreo, pinayuhan niya silang na pag-aralan at bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ginamit ni Pablo ang Hebreong kasulatan para ipakita sa kanila na nakakahigit ang paraan ng pagsamba ng mga Kristiyano kaysa sa mga Hudyo. Alam ni Pablo na kapag napalalim nila ang kaalaman nila at mas naintindihan nila ang katotohanan, tutulong ito sa kanila na tanggihan ang maling mga pangangatwiran. Ating babasahin muna yung Hebreo 5:14 hanggang 6:1. Pakisuyo, Brother Relox, Manuel. Pero ang matigas na pagkain ay para sa mga may gulang sa paggamit sa kanilang kakayahang umunawa. Sinanay nila itong makilala ang tama at mali. Kaya ngayon nalampasan na natin ang unang mga doktrina tungkol sa Kristo. Sumulong tayo sa pagiging may gulang at huwag na tayong magpabalik-balik sa panimulang mga bagay. Ang pagsisisi sa walang saysay na mga gawa at pananampalataya sa Diyos. Salamat po sa pagbasa. Ang tanong, ano ang ipinayo ni Pablo na kailangan gawin ng mga Kristiyano? Sister Victoria, pakisuyo. Pag-aralan po at bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ayun. Salamat. Brother Narahos. Si Pablo na dating Hudyo rin, alam na alam niya kung paano yung maling pangangatwiran ng mga Hudyo. Kaya tinuro ni Pablo na mas nakakahigit ang paraan ng pagsamba ng Kristiyano kaysa sa mga Hudyo. Okay, salamat. Kaya kailangan nilang bulay-bulayin yun, ano? Yung mga bagay na yun. Ano yung diniin doon sa ating talababa? Sister Rabanes? Sa unang kabanata pa lang, 7 beses nang sumipi si Pablo mula sa Hebreong kasulatan para patunayan na nakakahigit ang paraan ng pagsamba ng mga Kristiyano kaysa sa mga Hudyo. Ayan, salamat, ano? Kaya ano yung pakinabang mga kapatid? Pagka malalim yung kaalaman ng isang Kristiyano, may kaugnayan dito. Brother Diasis, okay, please. Kaya tutulong ito sa kanila na tanggihan ang maling mga pangatwiran. Ayun. Kaya yun ang advantage, no? Pagka sila ay nagbulay-bulay dito, pinag-aralan nila, makakatulong sa kanila, no? Tungo tayo mga kapatid sa para po 7. Isuyo. Sa ngayon, nakakarinig din tayo ng mga impormasyon at pangatwiran na kontra sa sinasabi ni Jehovah. May mga nagsasabi na mali ang mga saksi ni Jehovah dahil sinusunod nila ang utos ng Biblia tungkol sa sex. Talagang palayo na ng palayo ang pananaw ng mundo sa perpektong pananaw ng Diyos. Kaya napakalagang alam natin kung ano ang maling kaisipan at tanggihan iyon. Hindi natin dapat hayaan na mapahina ng iba ang loob natin at mapahinto tayo sa paglilingkod kay Jehovah. Anong hamon ang napapaharap sa atin sa ngayon? Brother Alcantara, pakisuyo. Sa ngayon po ay nakakarinig tayo ng mga impormasyon at pangatwiran na kontra sinasabi ni Jehovah na ang sinasabi, mali ang mga saksi dahil sinusundin nilang utos ng Biblia tungkol sa sex. Okay, salamat. Ano? Isang halimbawa yun, ano, mga kapatid. Ano ba kayong gustong banggitin dyan? Sister Homok, Jennifer? Yun nga pong panahon natin ngayon ay mas lumalayo po yung pananaw ng mga tao dun sa pananaw po ng Diyos na Jehovah. Kaya talagang hamon po sa atin na iayon yung ating kaisipan sa kaisipan ng Diyos na Jehovah at hindi matangay ng kaisipan po ng sanlibutan. Okay, salamat po. Kaya ano yung mahalagang gawin natin?
para maiwasan yung ganitong mga turo na hindi ayon sa turo ng Diyos ni Jehovah? Brother Regalado, pakisuyo. Napakahalaga nga pong alam natin kung ano ang maling kaisipan at tanggihan iyon. Dahil hindi po natin dapat hayaan na mapahina ng iba ang loob natin at mapahinto tayo sa paglilingkod kay Jehovah. Ayan. Yan dito pumapasok mga kapatid yung pinag-uusapan natin na tungkol sa pagbubulay-bulay, ano? Sa pagsulong sa spiritual na pagkamay-gulang para mapaglabanan natin yung bagay na ito. Tungo tayo sa para po 8. Pakisuyo. Gaya ng sinabi ni Pablo sa mga Hebreyong Kristyano, kailangan nating sumulong sa pagiging may gulang. Magagawa natin iyan kung papalalimin natin ang kaalaman natin sa katotohanan at kung tutularan natin ang kaisipan ni Jehovah. Kailangan nating patuloy na gawin ito kahit nakapag-alay na tayo at nabautismuhan. Gaano man tayo katagal na sa katotohanan, dapat pa rin nating regular na basahin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Tutulong ito sa atin na mapatibay ang pananampalataya natin, isang katangiang idiniin ni Pablo sa liham niya sa mga Hebreo. Paano tayo susulong sa pagiging may gulang? Brother Artros. Kung palalalimin po natin yung kaalaman natin sa katotohanan sa pamamagitan po ng regular na pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Ayun. Yan ang paraan, ano? Para sumulong tayo sa pagkamay gulang. Ngayon, pagka tayo, tama o mali mga kapatid, pagka naabot na natin yung Kristiyanong pagkamay gulang, sapat na yon, okay na yon? Sister Tuwason. Mali po. Kailangan patuloy talaga tayo na mag-aral at magbasa ng Biblia. Gaano man tayo katagal na sa katotohanan? Okay, salamat. Karagdagan pa, Brother Simon. Kaya makakatulong po sa atin kung magkakaroon tayo ng isang magandang rutina ng pagpa-personal study. Tutulong ito sa atin kahit na matagal na tayo sa katotohanan, tutulong ito sa atin para mapatibay o mapalakas yung ating pananampalataya. Ayan. Okay, si Sean, may kukomento pa. Salamat, Brother Simon. Tularan po ang kaisipan ni Jehovah. Ayan. Isa yan sa pagpapasulong ng ating pagkamay gulang. Brother Alcantara. Makakatulong po dito sa atin kung regular nating pinag-aaralan ng salita ng Diyos na may kasamang panalangin, magbulay-bulay. Ayon sa natututuhanan natin sa Biblia. Okay, salamat po. Ngayon, dito yung mga kapatid sa ikalawang subtopic natin, magkaroon ng pananampalataya na makapagliligtas ng ating buhay. Para po 9. Kailangan ng mga Hebreyong Kristyano ang matibay na pananampalataya para makaligtas sa papalapit na kapagatian sa Judea. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya na kapag napapalibutan na ang Jerusalem ng nagkakampong mga hukbo, kailangan na nilang tumakas papunta sa mga bundok. Dapat itong sundin ng lahat ng Kristyano. Nakatira man sila sa loob ng lungsod o sa kalapit na mga lugar. Kapag may mga umaataking hukbo noon, karaniwan nang pumapasok sa loob ng napapadirang lungsod ang mga nakatira sa kalapit na mga lugar para maging ligtas sila. Sa ganitong sitwasyon, parang hindi praktikal ang sinabi ni Jesus. Kaya talagang kailangan ang matibay na pananampalataya para tumakas papunta sa mga bundok. Bakit mahalagang magkaroon ng matibay na pananampalataya ang mga Hebreyong Kristiyano? Ano yung dahilan? Sister Homok, Fe. Dahil nangangahulugan po ito ng kanilang kaligtasan sa paparating na malaking kapigatian doon sa Judea. Ayun. So, kailangan nila yung pananampalataya doon. Ano yung parang sinabi ni Jesus na baka isipin ng iba ay hindi practical? Kaya kailangan nila yung pananampalataya. Sister Alquino. Kasi po kapag may umaataking hukbo noon, karaniwan nang pumapasok sa loob ng napapadirang lungsod ang mga nakatira sa kalapit na mga lugar para maging ligtas sila. Pero yung sinabi po ni Jesus, tumakas papunta sa mga bundok. Ayun. Kaya kailangan nila yung pananampalataya. Kasi sa halip na magtago doon sa napapadirang lungsod, ay pupunta sila sa
bundok, ano? Okay, meron pa kayong babanggitin? Kung wala na, tuloy tayo dito mga kapatid sa para po, Gis. Kailangan ding magtiwala ng mga Hebreyong Kristyano sa mga ginagamit ni Jesus para magbigay ng tagubilin sa kongregasyon. Posibleng nagbigay ang mga nangunguna noon ng espesipikong mga tagubilin kung kailan tatakas at kung paano gagawin iyon. Ang salitang Grego na ginamit sa Hebreo 13:17 para sa maging masunurin ay nagpapahiwatig na nakumbinsing sumunod ng isa dahil nagtitiwala siya sa taong nagbigay ng tagubilin. Hindi lang ito pagsunod dahil kailangan. Ipinapakita nito na bago dumating ang kapigatian, dapat patibayin ng mga Hebreyong Kristyano ang pagtitiwala nila sa mga nangunguna. Kung sanay na silang sumunod sa mga nangunguna sa kanila habang payapa pa ang kalagayan, magiging mas madali na sa kanilang sumunod kapag mahirap na ang sitwasyon. Ating babasahin mga kapatid yung Hebreo 13:17. Brother Amora, Daniel, pakisuyo. Maging masunurin kayo sa mga nangunguna sa inyo at maging mapagpasakop, dahil patuloy nila kayong binabantayan na isinasaisip na mananagot sila, para magawa nila ito ng masaya at hindi nagbubuktong hininga, dahil makapipinsala ito sa inyo. Salamat sa pagbasa. Ano pa ang isang dahilan kung bakit kailangan ng mga Kristiyano ang matibay na pananampalataya? Brother Mario Relax. Tulad nga po ng dinidiin sa binasang teksto na maging masunurin sa mga nangunguna sa atin dahil yun nga po makakatulong para tumibay pa rin ating pananampalataya. Okay, maging masunurin sa mga nangunguna. Bakit isang hamon yun na maging masunurin? Ano yung kasama pa doon sa pagiging masunurin doon sa mga nangunguna? Sister Simon. Kasi yung pong aatasan ni Panginoong Hesus ng mga lalaki, hindi sila perpekto. Kaya baka maging issue to na susunod ba kami sa kanila o hindi, hindi naman sila sakdal. Ayun. Salamat. Sister Rampakan. Tama rin po dun sa pagiging masunurin, yung magtiwala tayo sa mga inatasan. Okay, may tiwala, no? Kasi mahirap sumunod kung wala kang tiwala doon sa nangunguna, no? Kaya tama yon. At ano yung advantage nito pagka sa ngayon ay masunurin tayo? Sister Canuto, pakisuyo. Kung sanay na tayong sumunod sa mga nangunguna sa kanila, sa atin, habang payapa pa ang kalagayan, mas madali para sa atin na sumunod kapag mahirap na ang sitwasyon. Ayun. Kaya, ngayon pa, pinapractice na natin maging masunurin. Sister Homok, pakisuyo. Kasi baka maging ang tagubilin po kagaya nung panahon ni Jesus na baka iniisip natin parang hindi praktikal. Kung ngayon pa lang po na maayos pa yung kalagayan, hindi tayo makasunod, baka mas lalo po sa panahon na yon, baka magdalawang isip na tayo at hindi sumunod. Kaya ngayon pa lang po, practicein na po natin. Salamat sa puntong yan. Brother Wow. Saka nagpapakita po ito na yung pagsunod natin, hindi dahil sa kailangan nating sumunod, kung hindi nagtitiwala tayo, kaya tayo sumusunod dun sa mga tagubilin na yun. Okay, salamat sa pagdiriin ng puntong yon. Ngayon tayo ay tuloy natin mga kapatid yung ating pagtalakay dito sa para po 11. Okay. Gaya ng mga Kristiyano noon, kailangan din natin ng pananampalataya. Hindi naniniwala ang marami sa ngayon na malapit na ang wakas ng sistemang ito. Pinagtatawanan pa nga nila ang mga naniniwala dito. At totoo, maraming detalye na binabanggit ang Biblia tungkol sa malaking kapigatian, pero marami pa tayong hindi alam. Kaya kailangan natin ng matibay na pananampalataya na talagang darating ang wakas ng sistemang ito sa panahong itinakda ni Jehovah. Dapat din tayong maging kumbinsido na tutulungan niya tayo sa panahong iyon. Bakit mahalaga ang matibay na pananampalataya para sa mga Kristiyano ngayon? Brother Abanes, pakisuyo.
Dahil talagang darating ang wakas ng sistemang ito sa panahon na itinakda ni Jehovah at napapatunayan sa Biblia dahil sa diwa ng Mateo 24:14, sinabi doon na kapag naipangaral ang mabuting balita sa buong tinatan ng lupa, tribo at wika at umabot na ngayon sa 240 na mga bansa at napangaralan na yung mga tao doon. At ito yung hudyat o palatandaan na magtatapos ng wakas ng sistema ito ng masamang sistema ni Satanas na Diablo na maaaring magpapahirap sa mga Kristiyano ngayon. Okay, salamat po. Brother Alcantara. Aminin natin, marami pa tayong mga detalyeng hindi alam kung paano mangyayari ang malaking kapighatian. So talagang kailangan ng malalim na pananampalataya kasi doon talaga makikita kung sino talaga ang nagbibigay ng pansin sa lahat ng mga maliliit na detalye na ibibigay sa channel na communication na pinili ni Jehovah. Ayan. Tama yun, ano? Marami pa tayong detalye na hindi alam. Kaya pagka dumating yung panahon na yun na ibigay na yung mga detalyeng yun, kailangan natin ng pananampalataya. Ano pa? Brother J.S. Gumila. Dapat din po tayong maging kumbensido na tutulungan niya po tayo sa panahon yun. Ayan. Kailangan din ng pananampalataya doon. Sister Muyo. Ito nga po na kailangan maging kumbinsido tayo na sa panahong yung tutulungan tayo ng Diyos na Jehovah. Kasi binanggit po doon sa Habakuk 2:3 na ang itinakdang panahon ng Diyos na Jehovah ay nagmamadali patungo sa wakas nito at tiyak na magkakatotoo. Hindi ito maantala o madidelay. Okay, salamat. Brother Narahos. Inihula naman po ito sa Biblia na sa darating na huling araw, darating ang mga manunuya para manuya. So, titindi pa ng titindi habang parating ang huling araw. Ayan. So, sa puntong yun, kailangan ng pananampalataya. Brother Perez, saan na lang? Pagsayo. Halimbawa doon sa matagal na sa katotohanan. Una ay iniisip na noong 1975 ay darating ang Armageddon. Hindi dumating. Ngayon almost 50 years na, wala pa rin. Kaya pwedeng masipi ang ikalawang Pedro 3:4. Almost 50 years. Parang walang pagbabago. Kaya kung hindi matibay ang ating pananampalataya dyan, baka manghina ang ating pagtitiwala na darating ba talaga ang wakas, ang ipinangako ni Jehovah. Ayan. Maraming salamat po. Tayo ay dito na mga kapatid sa para po 12, pakisuyo. Dapat din nating patibayin ang pananampalataya natin na ginagamit ni Jehovah ang tapat at matalinong alipin para gabayan tayo sa ngayon. Posibleng nakatanggap ng tagubilin ang mga Hebreyong Kristyano noon nang mapapalibutan na ng hukbong Romano ang Jerusalem. Posible rin na makatanggap tayo ng espesipikong mga tagubilin na magliligtas ng buhay natin kapag nagsimula na ang malaking kapigatian. Kaya ngayon na ang panahon para patibayin ang pagtitiwala natin sa mga nangunguna sa organisasyon ni Jehovah. Kasi kung ngayon pa lang nahihirapan na tayong sundin ang mga tagubilin nila, malamang na mas mahirapan tayong gawin iyan sa malaking kapigatian. Ano ang makakatulong para makaligtas tayo sa malaking kapigatian? Brother Amora? Okay. Patibayin po natin yung pagtitiwala natin sa mga nangunguna sa organisasyon ni Jehovah. Okay, salamat sa tuwirang sagot. Ano pa? Brother Doom. Karagdagan lang po. Kung patitibayan natin yung pananampalataya natin, tutulong ito sa atin para maging masunurin tayo at magtiwala sa mga ginagamit ni Jehovah para gabayan tayo at magligtas sa malaking kapighatian. Okay, salamat. Ano yung natanggap nila noon ng mga Hebreyong Kristiyano na pwede ring matanggap natin? Sister Homok, pakisuyo. Fe. Nakatanggap po sila noon ng mga tagubilin ng mga Hebreyong Kristyano noon.
At sa panahon din po natin ngayon, kapag nagsimula na yung malaking kapighatian, posible rin na makatanggap tayo ng mga espesipikong mga tagubilin na yun yung posibleng magligtas po sa ating buhay kung susunod po tayo. Okay, salamat. Kaya ano yung magandang gawin natin ngayon sa mga tagubilin na tinatanggap natin na ito'y galing sa tapat at matalinong alipin? Brother Moran, pakisuyo. Maganda po na ngayon pa lang po patibayin na natin yung pagtitiwala natin sa mga nangunguna sa organisasyon ni Jehovah dahil sabi nga po kung nahirapan na tayo sundin ang tagubilin nila ngayon, malamang mas mahirapan po tayo pag nangyari yan sa malalaking kabigatian. Okay, salamat. Kaya ngayon pa, i-practice na natin yun, mga kapatid. Para po 13, pakisuyo. Habang hinihintay ng mga Hebreong Kristiyano ang tagubiling tumakas, kailangan din nilang panatilihing simple ang buhay nila at huwag magkaroon ng pag-ibig sa pera. May ilan sa kanila na nagtiis ng tagutom at kahirapan at nagsakripisyo para sa mabuting balita. Pero nang maging payapa na ang kalagayan, baka nag-focus na sila sa pagkakaroon ng maraming pera para hindi na nila ulit maranasan ang kahirapan. Kaya lang, hindi sila may liligtas ng pera kapag winasak na ang Jerusalem. Ang totoo, kapag minahal ng isa ang material ng mga pag-aari niya, baka mas mahirapan na siyang tumakas at iwan ang mga ito. Hebreo 13:5. Basahin natin yun. Okay, Isuyo, Ethan, tama ba? Huwag naman makita sa pamumuhay ninyo ang pag-ibig sa pera at maging kontento na kayo sa mga bagay na mayroon kayo. Dahil sinabi niya, hindi kita iiwan at hindi kita babayaan. Salamat sa malinaw na pagbasa. Bakit tamang-tama ang payo sa Hebreo 13:5? Noon, bakit tamang-tama ito? Sister Aguilar. Gaya po ng binagit sa teksto, makakaiwas po tayo sa mga problema o mga hindi inaasahan na mga kahirapan. At gayon din, kung pananatilihin nating simple yung buhay natin at huwag magkaroon ng pag-ibig sa pera, mas madali na sa atin na sumunod. At gayon din, kapag nagkaroon na ng kagipitan, hindi tayo mahirapan na tumakas at iwan yung mga bagay na yun. Okay, salamat. Sister Alcantara, pakisuyo. Karagdagan lang po. Kailangan po natin lahat ng pera. No? Sa totoo lang po, wala naman po masama sa pera. Kung tutuusin po, protection. Pero kung mabubuhay na lang po tayo dahil sa pera, baka po mawalan tayo ng oras para kay Jehovah. Okay. Salamat, Salamat sa puntong yan. Brother Relox. Napakahalaga po ng binanggit ng teksto na dapat na maging kontento dahil ang isang tao na walang satisfaction, siyempre, hangad lang ng hangad na kung ano-ano, lalo na sa material na mga bagay, na nagbibigay ng problema o pagdurusa sa kanila. Pero tama lang naman at normal na mangailangan sa mga material na pangangailangan dahil sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay. Pero tinuturuan tayo ng binasang teksto na maging kontento para pagdating ng malaking kapighatian, baka hindi na natin ito maiwanan. Yun ang magdadala sa atin ng kapighatian talaga. Okay, salamat. Ano kayang maaaring mangyari kung yung mga Hebreong Kristiyano ay nag-focus sa pagkakataong yun sa paghahanap ng pera nung magkaroon ng kapayapaan, pansamantalang kapayapaan? Brother Alcantara, pakisuyo. Meron pong ilustrasyon paano Jesus tungkol doon sa mayaman na tao. Sabi rito nung tao, Panginoon, paano ako magkaroon ng buhay? Walang ganun. Sabi naman ni Jesus, ay pagbili mo ang iyong ito sa mahirap. Nung sinabi niya yon, ay nag-isip ng second thought yung tao at hindi bumalik Jesus, kundi ayaw niya talagang iwanan ang kanyang kayamanan. Sa katulad na paraan ngayon, na kung magpupokus tayo sa paggawa ng pera, ay baka mahirapan tayong iwan
ang mga kayamanan na ito. Okay, salamat. Sister Galvez. Kung nag-focus po sila na magpayaman, di po nila maliligtas yung pera nila kapag winasak po yung Jerusalem. Ayan. Hindi ba naalala mga kapatid yung drama dito sa isang drama na yung iba bumalik pa doon sa loob ng kampo para nangihinayang sila sa mga nila material na bagay doon na maiiwanan. So sila ay nakasamang napahamak doon. Kaya yun yung punto na sila ay mas madaling tumakas pagka sila ay walang gaanong mga ari-arian na panghihinayangan doon sa loob ng Jerusalem. Okay, tingnan pa natin mga kapatid yung ilang mga dagdag na punto pagkakapit nito sa parapo 14, pakisuyo. Kung matibay ang pananampalataya natin at totoong-totoo sa atin na malapit ng wakasan ni Jehovah ang masamang mundong ito, hindi natin uunahin ang material na mga bagay. Sa panahon ng malaking kapigatian, mawawalan ng halaga ang pera. Sinasabi ng Biblia na itatapon ng mga tao sa lansangan ang kanilang pilak dahil may isip nila na hindi sila maililigtas ng kanilang pilak o ginto sa araw ng galit ni Jehovah. Imbis na ubusin ang panahon natin sa pag-iipon ng maraming pera, dapat tayong gumawa ng mga desisyon na tutulong sa atin na magkaroon ng simple at balansing buhay. Ibig sabihin na paglalaanan natin ang sarili at pamilya natin habang naglilingkod kay Jehovah. Hindi rin tayo umuutang ng hindi kinakailangan o kumukuha ng maraming pag-aari na uubos ng panahon natin. Dapat din tayong mag-ingat para hindi tayo magkaroon ng sobrang pagpapahalaga sa mga pag-aaring mayroon tayo. Habang papalapit ang wakas, posibleng masubok ang pananampalataya natin dahil sa material na mga bagay o iba pang mga dahilan. Paano makakatulong ang matibay na pananampalataya kapag nagdidesisyon tayo tungkol sa material na mga bagay? Brother Victoria. Kung totoo po sa atin na malapit na ang wakas ng masamang sistemang ito, hindi natin unahin ang mga material na bagay. Sa halip, patibayin natin ang pananampalataya natin sa Diyos na Jehovah. Okay, salamat sa tuwirang puntong yan. Sister Joso, taas kayo kanina. Sa'yo. Ito rin po yung tutulong sa atin na maging kontento na paglalaanan natin yung sarili natin, yung pamilya natin habang naglilingkod tayo kay Jehovah. Ayan. Tulad nung binanggit kanina, ni Sir Alcantara, kailangan natin naman yung pera. Pero ano yung mga bagay na maging maingat tayo? Brother Rodriguez. Hindi rin tayo umuutang ng hindi kinakailangan o kumukuha ng maraming pag-aari na uubos ng panahon natin. Dapat pantay lang. Okay, kaya diyan ay nasasangkot din yung ating matibay na pananampalataya. Meron pa, Brother Loquino? Dapat rin po tayong gumawa ng addition na tutulong sa atin na ng balansing buhay. Okay, salamat. So nakita natin ito mga kapatid na kailangan natin yung pananampalataya sa mga bagay na ito. Okay? Ngayon tayo ay tumungo dito sa huling subtopic natin. Kailangan ninyo ng pagtitiis para po 15. Kailangan ng mga Hebreong Kristyano ang kakayahang magtiis habang naglilingkod kay Jehovah. Dahil palala na ng palala ang kalagayan sa Judea. Totoo, may ilan sa kanila nakaranas na ng matinding pag-uusig, pero marami ang hindi pa. Kaya ipinaalala sa kanila ni Pablo na dapat silang maging handa sa mas matitindi pang pag-uusig at maging determinadong manatiling tapat hanggang kamatayan gaya ni Jesus. Dahil patuloy na dumarami ang mga Kristyano, mas tumindi ang galit ng mga Hudyo, pati na ang pag-uusig nila. Mga ilang taon bago isulat ni Pablo ang liham sa mga Hebreo, noong nangangaral siya sa Jerusalem, inatake siya ng maraming galit na Hudyo. Mahigit 4 na po ang sumumpa na hindi sila kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Kahit ganyan ang kalagayan noon, kailangan pa rin ng mga Kristyano na magsama-sama para sumamba, ipangaral ang mabuting balita at patibayin ang pananampalataya nila. Bakit kailangan ng mga Hebreong Kristyano ang kakayahang magtiis? Sister Homok Mariel.
Kasi palala na po ng palala yung kalagayan sa Hodea at dahil dumarami na po yung mga Kristiyano, mas tumitindi pa yung galit ng mga Hudyo, pati po yung pag-uusig nila. Okay, no? Kaya kailangan nila talagang magtiis. Bakit nasa kalagayan si Pablo na magpayo ng ganito? Meron ba siyang ano dito? Ibig sabihin, paano siya nakaka-relate doon sa puntong yon? Na kailangan niya magpayo ng magtiis yung mga Hebreong Kristiyano. Brother Narahos. Nasa posisyon po si Pablo sapagkat merong 40 tao na hindi kumakain at hindi umiinom para mapatay lamang siya. So talagang matindi ang pagtugi sa kanya. Okay. Alam niya, no, kung paano pinagtiisan yung mga pag-uusig din sa kanya. At ano pa? Brother Homok, Giovanni. Bago niya nasulat yung liham sa Hebreo, nang nangangaral siya sa Jerusalem, inatake siya ng mga galit ng mga Hudyo. Sabi nga, mahigit 40 yung nagsabi na sumumpa na hindi sila kakain, hindi sila iinom hanggat di nila napapatay si Pablo. Kaya yung bagay na yun, naranasan talaga ni Pablo. Okay. Salamat, ano? So nakita natin ito mga kapatid na kailangan talaga ng mga Kristiyano noon na sila ay magtiis. Para po sa tayo. Ano ang makakatulong sa mga Hebreong Kristiyano na matiis ang pag-uusig? Alam ni Pablo na kailangan nilang magkaroon ng tamang pananaw dito. Ipaniliwanag niya na kapag nakakaranas ng pagdurusa ang isang Kristiyano, posibleng gamitin iyon ng Diyos bilang pagsasanay sa Kanya. Dahil sa ganyang pagsasanay, magkakaroon at mapapasulong ng isa ang mga katangiang gusto ni Jehovah. Kung magpopokus ang mga Hebreong Kristiyano sa magagandang resulta ng pag-uusig, magiging mas madali sa kanila na magtiis. Hebreo 12:7, ating babasahin. Pakisuyo, si Jared. Kailangan ninyong magtiis bilang bahagi ng disiplina sa inyo. Itinuturing kayo ng Diyos ng mga anak niya. May anak ba na hindi disiplina ng kanyang ama? Salamat sa pagbasa, Jared. Tanong, paano makakatulong sa atin ang liham sa mga Hebreo para magkaroon tayo ng tamang pananaw sa pag-uusig? Brother Homok, paano? Doon sa binasang teksto, kung titingnan natin yung talababa, ginamit yung salitang pagsasanay. Pinapakita dito na tinutulungan tayo doon sa liham ni Pablo na isipin natin yung tamang pananaw doon sa mangyayari sa atin. Kasi ginagamit ito ni Jehovah bilang pagsasanay sa atin. Okay, salamat. Ano? Meron pa kayong... Okay, Brother Homok ulit, pakisuyo. May... Kaya pagka nasanay na tayo, magkakaroon tayo ng pagkakataon na mapasulong natin yung mga katangian na gusto ng Diyos na Jehovah na makita sa atin. At kung makikita natin yung mga Kristiyano noon, nakapag-focus sila dahil sa resulta ng pag-uusig. Nasanay sila, kaya nagiging mas madali na sa kanila ang magtiis. Okay, no. Kaya bagaman yung pag-uusig, mga kapatid, na yung pagdurusang nararanasan natin ay hindi maganda yun, ano? Pero pwede palang gawin natin para sa kapakinabangan yung pag-uusig. Yun ay pagsasanay para sa atin. Bagaman hindi natin gusto yon, pero pwede natin gawin na positibo yung pag-uusig kasi nasasanay tayo ng Diyos na Jehovah. Okay? Tuloy natin dito mga kapatid sa para po 17, pakisuyo. Pinatibay ni Pablo ang mga Hebreong Kristiyano na lakasan ang loob nila at huwag sumuko kapag may pag-uusig. Alam na alam ni Pablo ang sinasabi niya. Pinag-usig niya dati ang mga Kristiyano, kaya alam niya kung paano sila tinatrato ng mga manguusig. Siya rin mismo nakaranas ng iba't ibang uri ng pag-uusig mula noong naging Kristiyano siya. Kaya alam niya kung ano talaga ang kailangan para makapagtiis. Ipinaalala niya sa mga Kristiyanong iyon na kapag nasa ganitong sitwasyon sila, hindi sila dapat umasa sa sarili nila kundi kay Jehovah. Ito ang nagbigay kay Pablo ng lakas ng loob, kaya nasabi niya, si Jehovah ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot. Ano ang natutuhan ni Pablo sa mga dinanas niyang pag-uusig? Ito pala yung tanong, no? Na-advance ako kanina.
ano yung natutuhan ni Pablo sa mga dinanas niyang pag-uusig. Sister Tanhoko, pakisuyo. Si Pablo po ay nakaranas din siya ng iba't ibang mga pag-uusig. Kaya nga sa sinabi niya, ang kanyang natutunan dito ay huwag siyang susuko sa mga pag-uusig. Kasi alam niya na karanasan din niya na pinag-usig niya ang dating mga Kristiyano ngayon. Kaya alam niya kung paano tinatrato ang mga pinag-uusig. Nakakaranas din ng iba't ibang uri ng pag-uusig ang mga Kristiyano noon. Kaya ganun din naman tayo na dapat tayong umasa sa Diyos na Jehovah na humingi ng tulong ano man ang mangyari sa atin. Salamat po. Brother Narahos, pakisuyo. Natutunan din talaga ni Pablo na tumutulong si Jehovah. Kasi doon sa 40 may death rate sa kanya, hindi man sila nagkatagpo para mapatay siya. So talagang tumutulong si Jehovah. Okay, salamat. Brother Kamaring. Yung pagtulong po ni Jehovah, yung nagbigay po sa kanya ng lakas ng loob. At binanggit niya po dito sa Hebreo 13:6 na si Jehovah po yung tumutulong sa kanya, kaya hindi po siya dapat matakot. Ayan. Kaya talagang alam ni Pablo, no, yung nararanasan ng pinag-uusig at yung ginagawa ng mga manguusig, siya mismo ay nangyari sa kanya yon at alam niya kailangan na pagtiisan yung mga bagay na yon. Okay? Sa para po 18 tayo mga kapatid. May mga kapatid tayo sa ngayon na pinag-uusig. May papakita nating mahal natin sila kung ipapanalangin natin sila. Bukod dyan, baka pwede rin nating maibigay kung ano ang pangailangan nila. Pero sinasabi ng Biblia na pag-uusigin din ang lahat ng gustong mamuhay ng may makadiyos na debosyon bilang mga alagad ni Kristo Jesus. Kaya lahat tayo dapat maging handa sa mga mangyayari sa hinaharap. Ibigay sana natin ang buong tiwala natin kay Jehovah. Siguradong tutulungan niya tayong matiis ang anumang pagsubok. Darating ang panahon, hindi na ito mararanasan ng lahat ng tapat na lingkod niya. Ano ang mararanasan nating lahat sa inaharap at paano tayo makakapaghanda para dito? Sa unang bahagi ng tanong, Sister Jana Homok? Pag-uusigin po tayong lahat sa hinaharap, kaya mahalaga na maging handa po tayo. Okay, salamat. At paano tayo makakapaghanda para dito? Sister Navarez, Sheila. Ibigay po natin yung buong tiwala natin kay Jehovah, patibayin yung pananampalataya para magkaroon at mapasulong po natin yung katangian ng pagtitiis. Okay? Sa mga pinag-uusig, ano yung maaaring gawin natin ngayon sa kasalukuyan? Brother Muyo Limuel. Maaari natin silang isama sa ating panalangin na tulungan sila ng Diyos na Jehovah na makapagtiis din. Ayan. Isama sa panalangin. Ano pa? Sister Kalimlim. Pwede rin po tayong magbigay ng kanilang mga pangangailangan. Ayun. Kaya yun ang pwede natin gawin ngayon sa mga pinag-uusig. At darating yung panahon ay maaring tayo ay mapaharap din sa pag-uusig at maranasan din natin ito. Meron pa ba na nakaligtaang punto? Kung wala na, dito tayo mga kapatid sa para po 19. Siguradong nakatulong ang liham ni Pablo sa mga Hebreyong Kristyano para maging handa sila sa kapigatiang mararanasan nila. Pinatibay niya silang palalimin ang kaalaman nila sa kasulatan at pag-isipan itong mabuti para mas maintindihan ito. Tutulong iyan sa kanila na tanggihan ang mga turo na magpapahina sa pananampalataya nila. Sinabi rin niya sa kanila na dapat patibayin ang pananampalataya nila para madali nilang masunod ang mga tagubilin ni Jesus at ng mga nangunguna sa kongregasyon. Tinulungan niya rin sila na matiis ang pag-uusig. Ipinaliwanag niya kung ano ang dapat na maging pananaw nila dito. Dapat nila itong ituring na pagsasanay sa kanila ni Jehovah. Masunod din sana natin ang mga payang iyan ng Biblia. Kung gagawin natin iyan, makakapagtiis tayo at makakapanatiling tapat hanggang wakas. Maraming salamat, Brother Trabangka, sa mahusay na pagbabasa.
ang tanong natin sa para po 19, ano ang pwede nating gawin para maging handa sa malaking kapigatian? Ayan. Parang sinumaryo na sa para pong ito, no? Magagawin, Sister Jimia. Kailangan po nating palalimin ang ating kaalaman sa kasulatan, patibayin ang pananampalataya natin at maging handa sa pagtitiis at pagsunod sa mga tagubilin ni Jesus at sa mga nangunguna sa kongregasyon. Okay. Meron pa ba? Nakaligtaan doon? Nandun na yata lahat, ano? Sa sagot na yun, ano? Yung tanong, ano? Yung 3 punto, ano? Na pwede nating gawin. Tingnan natin mga kapatid yung larawan. Nais natin komentohan yung larawan. Sister Felicitas, Sarah? Yung mga Hudyong unang siglong mga Kristiyano po ay nagtitipon po sa labas. Kaya dun sa caption po, pinagpala ang pagtitiis ng tapat na mga Kristiyano. Nakatakas sila mula sa Judea at patuloy na nakapagtitipon ng magkakasama. Kaya yung tanong dito, ano ang matutuhan po natin? Okay, salamat. So, saan sila nagtitipon? Pinapagdiriin lang? Saang lugar na yon? Saan yung pagtitipon na yan ginawa? Bilang ano lang. Brother Perez. Wala na sa loob ng Jerusalem o sa templo, kundi nandoon na sa labas. Kasi tumakas na sila o sa bundok. Ayun, doon na yun sa bundok na kanilang tinakasan. Ano? Doon na sila na mayroong pagtitipon. Brother Lopez. Mapapansin din natin sa larawan na yung mga nakatakas na mga Kristiyano, ano lang ba yung dala nila? Yeah. Dala lang nila yung sarili nilang damit, tsaka yung sarili nila. No? Kaya sa katulad na paraan, huwag nating itutok yung ating panahon at atensyon sa mga material na bagay. Kasi pag dumating ang malaking kapagatian at Armageddon, wala tayong maitatakas ng mga gamit, kundi yung sarili natin at yung matibay na pananampalataya natin kay Jehovah. Salamat sa puntong yan, Brother Lopez. Ngayon, saripaso tayo mga kapatid. Ano ang isasagot mo? O ano ang sagot mo? Paano tayo susulong sa pagiging may gulang? Si, Sister Galvez na, Chloe. Tama ba? Magagawa po natin na mapasulong sa pagiging may gulang kung papalalimin po natin ang kaalaman natin sa katotohanan at kung tutularan po natin ang kaisipan ni Jehovah. Okay, salamat. Bakit mahalagang patibayin ang pananampalataya natin? Sister Mendoza. Kailangan po natin ng matibay na pananampalataya para maging madali na lang sa atin ang pagsunod sa mga tagubilin sa panahon ng malaking kapighatian para po maligtas tayo. Ayun, salamat. Meron pa, Brother Lemuel? Maraming mga maling turo ngayon ang laganap. Minsan ay baka tayo napapasulya pa, nakakinig tayo. Pero sabi doon, para mapatibay ating panampalataya, tanggihan natin yung mga maling turo. Okay, salamat. Sa huling tanong, bakit kailangan natin ng kakayahang magtiis? Sister Cruz, Gina? Dahil pag nakapagtiis tayo, makapanatili tayong tapat hanggang wakas. Okay, salamat. Sister Homok, Jennifer, para sa'yo. Dahil tayo po ay sumusunod kay Jesus, kaya siya ay pinag-uusig din po tayo. Kaya mas lalo po yung pag-uusig pag dumating na po yung malaking kapighatian. Kaya kailangan po nating magtiis. Okay. Meron pa, Brother Relox. Binanggit nga po ng Hebreo 12:11 na minsan pag tayo dinidisiplina, di tayo masaya o nasasaktan pa. Pero pag nalagpasan natin yon, tutulong sa atin na makapagtiis. Lalaki pa ang ating pananampalataya. Okay, salamat.
Hanggang dito mga kapatid yung ating pagtalakay sa temang ito at nakita natin ngayon kung ano yung mga bagay na kailangan natin gawin para makapagtiis tayo hanggang sa wakas. Maraming salamat sa inyo na paikibahagi at maraming salamat din sa inyo lahat na dumalo sa pulong na ito. Ngayon tayo ay tumayo at kantayin natin yung huling awit natin. Ito ay nasa bilang 126, Song 126, manatiling gising at magpakatibay.